Kabanata 1471. Malamang na hindi. Kung matuklasan sila, sa tingin ko ay nasa pintuan na natin ang mga pulis ngayon. Si Benjamin ay palaging may mga taong nagbabantay kay Regan. Kung sakaling magkaroon ng anumang paggalaw, may magsusumbong pabalik sa kanya. Sa sandaling dinala ni Bradley ang mga bata sa bahay ni Regan, naabisuhan si Benjamin. Hindi niya inutusan ang mga bodyguard na ibalik sila kaagad, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magbulalas. Napatingin sa kanya si Arisa na nagtataka. Ang pulis, tumawag sila ng pulis, pag-amin ni Benjamin, hinahaplos ang kanyang ulo. Ang mga bata ay medyo matalino, alam kung paano i-disable ang mga surveillance camera. Wala silang mahanap na ebidensya. Nang marinig iyon, tumanggaw si Arisa. Kailangan kong paalalahanan ng mga bata bukas na huwag nang magulo muli sa mga ganitong bagay. Kahit gusto kong turuan ng leksyon ng pamilya York, gagawin ko ito sa harap nila. Niyakap siya ni Benjamin. Gusto mo ng hapunan? O gusto mo bang matulog? Wala talagang ganang kumain si Arisa, pero natakot siya na baka magising siya sa kalagitnaan ng gutom. Kaya't nagpa siyang kumain noon. Ipagluto mo na lang ako ng isang mangkok ng pasta. Huwag masyadong gumawa. Tumanggaw si Benjamin. Tumayo siya at bumaba para ipagluto siya ng pasta. Nang makita siyang pumasok sa kusina, nagmamadaling lumapit si Edwin. Anong gusto mong kainin, Mr. Graham? Ipaghahanda kita. Tanong ni Edwin na humakbang pasulong. No, it's okay. Kaya ko naman ang sarili ko. Magpahinga ka na, binuksan ni Edwin Benjamin ang ref, tiningnan ang mga sangkap, at naglabas. Napangiti si Edwin. Ikaw ang nagluluto para kay Mrs. Graham, ha? Well, hindi ko na ipipilit kung ganoon. Iwanan mo na lang ang kusina tulad ng nangyari pagkatapos mo, Mr. Graham. Maglilinis ako bukas. Lumingon si Benjamin para tingnan ang papaalis na lalaki, nakataas ang isang kilay. Ganon na ba ka-obvious? Matapos hugasan ng maigi ang mga sangkap, hiniwa niya ito sa cutting board at itabi bago kumukulong tubig. Nagluto siya ng kamatis na sopas, nilagyan ito ng gatas. Pagkatapos lamang nitong matikman ay idinagdag niya ang pasta, na sinundan ng mga hiwa ng sariwang karne ng baka. Sa pamamagitan nito, isang busog ng malasang tomato beef pasta ay handa ng ihain. Ibinuhos niya ito sa isang malaking mangkok, pagkatapos ay kumuha ng maliit na mangkok, tinidor, at kutsara, inilagay sa tray. Hinugasan niyang mabuti ang kaldero at medyo inayos ang kusina. Pagkatapos, binuhat niya ito sa itaas. Naalala ang kamakailang pananabik ni Arisa sa chili flakes, tumalikod siya at kinuha ang mga ito para sa kanya. Bago pa man siya pumasok sa kwarto ay naamoy na ni Arisa ang bango. Tinamaan siya ng gutom, at huminga siya ng malalim. Pumasok si Benjamin at nakitang naglalaway siya. Nagugutom ka ba? Nakangiting tanong niya. Tumingin sa kanya si Arisa at ngumiti. Nagutom ako sa amoy. Gusto mo bang kumain sa kama o sa sopa? Sa couch. Umupo si Arisa, pero bago pa man siya makaalis sa kama ay pinigilan siya ng lalaki. Bumubula si Mirth sa loob niya. Kaunting lakad lang. Huwag kang mag-alala. Nadulas siya sa kanyang sapatos. Nagmamadaling nilagay ni Benjamin ang pasta sa coffee table, saka tumalikod at humakbang, binuhat siya at dinala sa sopa. Huwag kang mag-alala, okay na ako. Medyo natahimik si Arisa nang makitang nag-aalala pa rin ito sa kanya. Kahit na, kailangan mong mag-ingat. Pinaupo siya ni Benjamin sa gilid, kumuha ng maliit na mangkok, at naglagay ng sopas. Kumain ka muna ng sopas. Kay, kinuha ito ni Arisa at uminom ng isang higop. Ang bango naman nito. Dinagdagan mo ba ng gatas? Oo, pinanood siya ni Benjamin na kumakain. Hindi ka ba kumakain? Tanong ni Arisa na tinapos ang sabaw. Kumain ka muna. Kukuha ako ng natira. Kinuha ni Benjamin. Ang busog. Mula sa kanya at nagsilbi sa kanya ng pasta. Chili flakes. Tinuro ni Arisa ang canister. Humalaklak si Benjamin. Muntik ko ngang nakalimutang dalhin kanina. Kung ako ba, tatanggi ka na bang kumain? Kung ganon, gagawa na lang ako. Pero mas maganda kung may chili flakes. Ngumisi si Arisa, naningkit ang mga mata. Kung wala ito, ang pagkain ay hindi kasing sarap. Nagdagdag lang si Benjamin ng kaunting chili flakes para sa kanya. Hindi ka makakain ng masyadong maanghang. Okay, tumanggaw si Arisa. Nang hindi na niya hinintay na matapos ang paghahalo nito, kinuha niya ito sa kanya at nagsimulang kumain. Pagkatapos, sinabi niya, dapat ay kumuha ka ng dagdag na mangkok. Hindi ako nagugutom. Nakangiting tumingin sa kanya si Benjamin.
Kabanata 1472. Pagkaubos ng 2 bolt, nabusog si Arisa. Iminuwestre niya ang natitirang pasta. Busog na ako, you can have the rest. Sumulyap si Benjamin sa kanya at kinuha ang mangkok, inalis ang mga sangkap sa loob. May sopas ka pa ba? Natutuwang itinoon ni Arisa ang tingin sa kanya. Ang pasta ay hindi kasing sarap kapag pinili mo ang lahat ng sangkap para sa akin. Wala pa bang sabaw? Halika na, kumain ka na. Inabot ito ni Benjamin sa kanya, hinihimok siyang kumain pa. Nabalot ng tamis si Arisa, ang kanyang ngiti ay totoo. Salamat, darling. Ganon din, gumuhit ang ngiti sa labi ni Benjamin. Yumuko siya at hinalikan siya bago kinuha ang malaking bowl ng pasta at nagsimulang magkat. Tumanggo si Arisa sa kanya. Mas masarap pa sa kaunting chili flakes. Sumulyap si Benjamin sa kanya, parehong natuwa at naiinis, gusto ko talaga ang lasa nito ngayon. Ipapasa ko ang chili flakes. Nang tumingin sa kanya, tinukso ni Arisa, napakahirap ba para sa iyo na aminin na ang iyong tiyan ay sensitibo? Nanatiling tahimik si Benjamin at nakatitig sa kanya. Walang sakit sa tiyan ko. Umikot ang mata ni Arisa at kinuha ang chili flakes. Kung ganoon, naglakas loob ka bang kumain ng chili flakes ngayon? Nabiktima ng kanyang pagmamataas, nanindigan si Benjamin. Bakit hindi ako maglakas loob? Inabot niya iyon at ibubuhos na sana ng mabilis na inagaw ito ni Arisa, tinitigan siya ng masama. Nagbibiro ako, pero seryoso ka. Kapag sumakit ang tiyan mo, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Humalaklak si Benjamin, yumuko para bamulong sa kanyang tainga, nagbibiro lang din ako sa iyo. Napatingin si Arisa sa kanya ng may pagdududa. Dahil ayaw niyang aminin na sinisikap lamang niyang iligtas ang mukha, sumang-ayon siya, tama, nagbibiro ka lang. Bilasan mo at kumain ng pasta mo. Habang kinakain ni Benjamin ang pasta na niluto niya mismo, hindi ito kasing sarap ng ginawa niya. Ngunit sa pagmamasid ni Arisa, natapos pa rin niya ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang mangkok at pinagsama-sama ang lahat. Umupo ka dito at magpahinga saglit. Kukunin ko ang mga mangkok at kubyerto sa ibaba. Pagkatapos, babalik ako kaagad. Matapos ipaalala sa kanya na manatili, ibinaba ni Benjamin ang lahat. Sinundan ng tingin ni Arisa ang pigire ng lalaki hanggang sa lumabas ito ng kwarto. Saka lang niya inilihis ang atensyon niya. Ilang sandali pa ay bumalik si Benjamin. Nang makita siyang nakaupo pa rin sa sofa, nakahinga siya ng maluwag. Noticing his reaction, Arisa teased him playfully, bakit ka ba nababalisa? Ganon na ba ako, Karupok? Hindi ako nababalisa, ngunit ang iyong sitwasyon ay natatangi, at dapat mong i-minimize ang paggalaw hanggat maaari. Binuhat siya ni Benjamin pabalik sa kama. Bago pa man siya ibaba, tinanong niya, kailangan mo bang gumamit ng banyo? Tumawa si Arisa, na ikinakapulupot ng mga braso sa leeg niya ng mapaglaro. Ayokong pumunta ngayon, pero baka kailanganin ko mamaya. Then, I'll carry you over later. Yumuko si Benjamin at inihiga siya sa kama, hindi nabigla sa gulo. Puntahan mo at tingnan kung natulog na ang mga bata. Pasukin mo sila. Ugali ni Jasper at Jessie na magsipa ng mga kumot. Bilin ni Arisa, kanina pa niya gustong puntahan ang sarili niya, ngunit kung isa sa alang-alang ang katotohanang mag-aalala ito sa kanya, hintayin na lang niyang bumalik ito sa itaas. Okay, hinailan ni Benjamin ang kumot sa kanya bago tumungo sa silid ng mga bata para tingnan sila. Lahat ng 6 na bata ay nakatulog habang magkayakap, magkadikit ang kanilang mga mukha habang sila ay mahimbing na nakatulog. Sa isang hindi kapani-pani walang magiliw na ekspresyon, yumuko si Benjamin at kinulong sila. Pinagmasdan niya sila saglit bago tumalikod para umalis, marahang isinara ang pinto sa likuran niya. Natulog na ba sila? Tanong ni Arisa nang makitang bumalik si Benjamin, napako ang tingin niya sa pintuan. Tulog na silang lahat, mahimbing na nagpapahinga. Sagot ni Benjamin. Nang mapansin ang mausok na amoy sa kanyang damit, nagpalit siya. Sa sandaling nakahiga siya, tumalikod si Arisa at iamakap sa kanyang mga bisig, huminga ng ilang sandali. Bakit ka nagpalit ng damit? Hinawakan siya ni Benjamin sa kanyang mga bisig, ang kanyang tingin ay malambing. Hindi mo ba naamoy ang umuusok na pabango sa akin kanina? Binigyan siya ni Arisa ng isang tingin, na punit sa pagitan ng amusement at exasperation. Pasta lang ang ginawa mo. Paano magkakaroon ng mausok na amoy? Pero talagang may milky scent. Sa kanyang mga salita, hindi maiwasang gumala ang mga iniisip ni Benjamin. Samandal siya at mamulong sa tenga niya, ang bango ng milky scent sa'yo.
Kabanata 1473. Nang marinig ang nagmumungkahi na boses ni Benjamin, na mula si Arisa, nakasubsob ang mukha sa dibdib nito, nakaramdam ng pagkasunog. Ang mga mata ni Benjamin ay nagliliyab sa pagsinta habang hinahalikan niya ang kanyang tainga, pagkatapos ay lumipat sa kanyang mukha at sa wakas sa kanyang mga labi. Matapos ang ilang sandali ng matalik na pagtitimpi, sa wakas ay binitawan siya ni Benjamin, hindi nangahas na lumayo pa. Magandang gabi. Umalangaw sa tenga ni Arisa ang namamaos nitong boses, dahilan para hindi mapigilan ang tibok ng puso nito. Magandang gabi. Ang mga nagliliyab na pilak mata ni Arisa ay lalong nagpamukha sa kanya. Hinawakan siya ni Benjamin sa kanyang mga braso, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat, bahagyang mabilis ang kanyang paghinga. Namula ang tenga ni Arisa, dahil sa madamdaming kilos ng lalaki ay nag-aapoy sa loob niya. Kailangan kong gumamit ng banyo. Marahan niya itong tinulak, hinimok itong pakawalan ang pagkakahawak sa kanya. Ibinaba ni Benjamin ang mga mata, itinoon ang nakakapasong tingin sa namumula nitong mukha na para bang gusto siyang lamunin. Kalmadong inilipat ni Arisa ang tingin at umiwas ng tingin. Binuksan ni Benjamin ang kumot at dinala siya sa kanyang mga bisig patungo sa banyo. Lumabas ka muna, sumulyap si Arisa sa kanya, saka mabilis na umiwas ng tingin. Bilisan mo. Bahagyang tumikim si Benjamin at tumalikod. Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Arisa. Nang walang ibang pagpipilian, mabilis niyang tinugunan ang kanyang mga pangangailangan. Nakikinig sa mga galaw sa likuran niya, ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin at pinigilan ang pagnanasang namumuo sa loob niya. Tapos na ako, sinenyasan ni Arisa, nag-flush ng inidoro. Tumalikod si Benjamin, sinandok siya ng bridal style, at nagsimulang maglakad palabas ng banyo. Natigilan si Arisa, hindi pa ako naghuhugas ng kamay. Nangunot ang kanyang mga kilay, humakbang si Benjamin papunta sa kama at inihiga siya bago siya umikot at bumalik sa banyo, na may dalang palanggana ng tubig para hugasan niya ang kanyang mga kamay. Panasan mo ang sarili mong mga kamay. Inabot niya rito ang ilang tisyo, saka dinala pabalik sa banyo ang tubig. Sa isang pahiwatig ng pagmamadali, isinara niya ang pinto sa likuran niya. Napakurap-kurap si Arisa, huli niyang napagtanto ang ginagawa ng lalaki sa loob. Agad na namula ang mukha niya. Tinakpan niya ng dalawang kamay ang mukha niya at ilang beses itong minasa bago natulog. Pagkaraan ng ilang sandali ay walang palatanda ang lalabas si Benjamin, muli siyang sumilip sa banyo. Maya-maya lang ay lumabas na ang lalaki. Nagtama ang kanilang mga mata, at mabilis niyang iniwas ang tingin, nagtago sa ilalim ng kumot. Tumigil sandali si Benjamin. Pinatay niya ang ilaw at bumalik sa kama. Hinihintay mo ako. Hindi tiyak kung ito ay dahil sa kanyang mas mataas na pangamoy mula sa kanyang pagbubuntis o sa kamakailang pagpapalagayang loob na ibinahagi nila, ngunit si Arisa ay nakakita ng isang pahiwatig ng mas kinis sa kanya. Namula ang dulo ng tenga ni Arisa. Oo, para maiwasan ang awkwardness, hindi na niya tinanong kung ano ang ginagawa niya sa banyo. Hinailan ni Benjamin ang kumot at itinakip sa kanilang dalawa, ipinatong ang kanyang baba sa ibabaw ng kanyang ulo. Sige na matulog ka na. Maya-maya, gising pa rin si Arisa at alam niyang ganoon din ang nangyari sa kanya. Mahina niyang tanong, tulog ka na ba? Hindi. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok, mahina ang boses. Bakit hindi ka lumipat sa kabilang side? Naging pabulong lang ang boses ni Arisa. Itinaas ni Benjamin ang kanyang baba at tumitig ng malalim sa kanyang mga mata na may bakas ng mapang-akit na kasamaan. Bakit? Walang dahilan. Paano ako makakatulog kung hawak mo ako ng mahigpit? Nakapout na, sagot ni Arisa, lumilipat ang tingin. Humagalpak ng tawa si Benjamin. Ang kanyang malalim na pagtawa ay partikular na nakakaakit. Lalong bumilis ang pintig ng puso ni Arisa, sobrang lakas ng tibok ng puso niya na siya mismo ang nakarinig. Inilagay ni Benjamin ang kanyang malaking kamay sa kanyang dibdib, medyo kusa. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Hinampis ni Arisa ang kamay niya, saka siya itinulak, gamulong-gulong para matulog sa gilid. Tumingin si Benjamin sa likod ng kanyang ulo na may katuwaan. Halika at dito ka matulog. Hindi. Hinailan ni Arisa ang kumot sa kanyang ulo, sinusubukang pakalmayan ang mga ligaw na kaisipan sa kanyang isipan. Kung hindi ka lilipat, gulong-gulong ka sa kama kapag gabi na. Sinundot ni Benjamin ang kanyang braso, napansin niyang nakadapa siya sa gilid ng kama. Hindi siya pinansin ni Arisa. Sa susunod na sandali, itinaas siya sa hangin, dinala pabalik sa gitna ng kama ng lalaki. Matulog ka na lang ng ganito. Gabi na talaga.
Hinawakan siya ni Benjamin sa kanyang mga bisig at marahang hinaplos ang likod ng kanyang ulo, ang kanyang malalim na boses ay malambing at mapagbigay. Kabanata 1474. Sa istasyon ng pulisya, galit na galit si Regan na walang nakitang matibay na ebidensya. Malinaw, may pumasok sa aming bahay at sinira ito. Paano posible na walang pag-unlad? Palawakin ang radius ng paghahanap para sa mga sospek. Humihingi kami ng paumanhin, Mr. York. Talagang ipagpapatuloy namin ang investigasyon. Gayunpaman, ang mga surveillance camera sa loob at paligid ng iyong bahay ay wala sa ayos sa ngayon. Kailangan pa namin ng oras upang maibalik ang mga ito. Aabisuhan ka namin kaagad kapag may anumang balita. Hindi pa naibabalik ng pangkat ng pagsisiyasat ang footage ng pagsubaybay, kaya halos walang impormasyon na magagamit. Paano naman ang fingerprints? Siguradong nag-iwan ng fingerprints ang mga salarin nang pumasok sila sa bahay namin. Galit na galit si Heather, wala nang ibang gusto kundi ang mahuli kaagad ang mga sospek. She added, gumamit pa sila ng ahas para takutin ako. Kasuklam-suklam. Opisyal, dapat mong arestuhin sila at dalhin sa hustisya. Mangyaring huminahon. Sisiyasatin naming mabuti ang lahat ng ito. Gayunpaman, hindi ka nagbigay ng anumang kapakipakinabang na mga lead, at kami ay nalulugi. Nakakolekta kami ng mga fingerprint sa eksena, ngunit wala. Ang mga salarin ay napakatuso. Paliwanag ng pulis, hindi nakita ni Heather ang salarin, walang mga fingerprint na nakolekta, at ang mga surveillance camera ay wala sa ayos. Sa madaling salita, walang dapat gawin. Gaano katagal ang investigasyon? Ang mukha ni Regan ay kasing itim ng kulog. Huwag mong sabihin sa akin na ang aking mga itinatangi na koleksyon ay nasira ng walang kabuluhan. Marahil ay maaari mong pag-isipan ang tungkol dito ng higit pa at tingnan kung maaaring nakasakit ka ng sinuman kamakailan, iminungkahi muli ng pulisya. Kabilang sa mga taong naisip ni Regan ay si Benjamin, ngunit hindi siya naglakas loob na banggitin ito, nagbigay lamang ng ilang mga pangalan. They're completely lawless, darling. Would they commit murder next time? Umiiyak na sabi ni Heather kay Regan. Lahat ng ibang nakarinig nun ay natahimik. Pagpatay, maliwanag na sinusubukan lang nilang takutin kayong lahat. Umuwi ka muna, aabisuhan ka namin kapag may balita na. Matapos ibigay sa kanila ang isang kopya ng ulat, umalis ang pulis para asikasuhin ang iba pang mga bagay. Si Regan at Heather ay walang pagpipilian kundi ang umuwi. Napatingin si Heather kay Regan. Darling, sa tingin mo ba may pananagutan si Benjamin sa pagkawasak ng bahay natin? Nagdulot ng eksena ang nanay mo sa bahay nila, at ang bahay natin ay itinapon noong gabing iyon. Baka sila, nang maranasan ang pagiging mabigat ni Benjamin, nakaramdam si Heather ng matinding takot. Nagpatuloy siya, kung mabaigaw ang lahat, dapat na lang tayong lumipat ng bahay. Hindi naman siguro tayo haharapin ni Benjamin sa ganoong paraan. Umakyat ka na sa itaas at magpahinga. Kailangan ko pang bumiyahe sa kumpanya. Hindi inisip ni Regan na malamang at nagpaalam ito sa kanya bago siya umalis papuntang opisina. Habang inaalala ni Heather ang mga ahas sa bahay, kilabot pa rin siya nito, at hindi siya nangahas na pumasok. Sasamahan kita sa opisina. Bakit mo gagawin iyon? Napaungol si Regan, nabigla sa kanyang mga problema kamakailan. Don't dare go in. Takot ako sa ahas. Dalhin mo na lang ako sa office mo. You can go about your business without worrying about me. Wala rin si Mira, at natatakot akong mag-isa sa bahay. Tumanggi si Heather na lumabas ng sasakyan. Umalis si Miranda upang manatili sa isang hotel nang sumugod sila sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat. Sa huli, walang choice si Regan kundi isama siya sa kumpanya. Bakit hindi mo binanggit ang pagsunod sa akin sa opisina noong nasa police station tayo kanina? Ngayon mo lang sinasabi sa akin, sinasayang ang biyahe pabalik. Dito para sa wala, akala ko uuwi ka na rin. Nakakulong sa istasyon ng pulisya, naisip ni Finley na narinig niya ang boses ng kanyang anak. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay na walang sino mang lumalabas sa kanya, siya ay nagpagulong-gulo. Gusto kong lumabas, kailangan kong lumabas, ano ba kasing ingay? Gabi na, wag ka na. Lumapit ang opisyal at pinarusahan. Dumating na ba ang anak ko para iuwi ako? Nasaan siya? Nag-aalalang tanong ni Finley. Matapos makulong buong araw, wala na siyang ibang itsura kaysa sa isang pulubi noon, gusot at nasa kaawa-awang kalagayan. Wala dito ang anak mo para ihatid ka pa uwi. Umalis na sila, kaya tigilan mo na ang kaguluhan. Babala ng kabilang partido bago umalis.
Hindi makapaniwala si Finley. Sumigaw siya, nagsisinungaling ka sa akin. Paanong hindi ako iuwi ng anak ko? Gusto kong makita ang anak ko. Regan, nandito na ako. Bilisan mo, iuwi mo na ako. Sa buong magdamag, walang kapayapaang makikita sa himpilan ng pulisya. Kabanata 1475. Maliwanag at maaga sa susunod na araw, si Keegan, kasama si Beatrice at ang kanilang anak na si Michael, ay dumating sa Yaleview. Nang makita sila, mataktikang tumanggi si Edwin sa ngalan ni Benjamin, kung gusto mong makilala si Mr. Graham, mangyaring makipag-appointment sa kumpanya. Hindi siya tumatanggap ng mga bisita at kasalukuyang nagpapahinga, kaya iminumungkahi kung bumalik ka. Go and announce our arrival. Ipaalam sa kanila na nandito ang pamilya ni Mayor para bisitahin. Utos ni Beatrice kay Edwin, puno ng pagmamataas ang boses. Sinulyapan siya ni Edwin, nakaramdam ng pang-aalipusta sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng simpatiya kay Arisa. Anong uri ng mga tao ang mga miyembro ng pamilya ni Mrs. Graham sa nakaraan? Bakit sila nagpupunta dito para manggulo? Dahan-daang hinailan ni Keegan si Beatrice sa tabi at kinausap si Edwin sa mahinahon at kaaya-ayang tono. Sir, humihingi po kami ng paumanhin sa abala. Nandito po kami para time na humingi ng tawad. Nagkamali po kahapon ang anak ko. Maghihintay po kami dito hanggang sa magising sila. Humihingi po kami ng paumanhin sa pagpunta namin ng maaga at naabala kayo. Kung gusto ninyong maghintay, maghintay. Si Mr. at Mrs. Graham ay hindi pa nakakabangon sa kama. Sinulyapan sila ni Edwin nang makitang walang epekto ang mga sinabi niya. Hindi na siya nag-abala pa kung gusto nilang maghintay, alinman, nang walang pahintulot ni Benjamin, hindi niya papasukin ang mga taong ito. Huwag mag-alala, maghihintay kami. Sorry na abala kita. Sumang-ayon si Keegan, hindi tumutol. Dalhan mo sila ng ilang dumi at maghanda ng tsaa. Inutusan ni Edwin ang bodyguard na nasa pintuan bago pumasok sa loob. Kung tutusin, si Keegan ang mayor. Hindi nila kayang pabayaan siya ng sobra. Pumasok si Edwin sa residence at nakita niyang bumangon na si Darius. Dali-dali siyang nagtimpla ng tsaa para sa matanda. Sino ang nasa labas? Napatingin si Darius kay Edwin at nagtanong. Ito ang bagong hinirang na mayor, si Keegan Lord. Sabi ni Edwin kay Darius. Pumunta daw siya para humingi ng tawad, pero hindi ko sila pinapasok. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Darius kay Edwin, pakiimbitahan mo sila. Umagang-umaga pa lang ay nakarating na sila dito, kaya hindi natin hahayaang maging masyadong pangit ang mga pangyayari. Magkakaroon tayo ng maraming pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Nag-alinlangan si Edwin. Ngunit paano si Mr. Graham? Kinawian ng matanda ang kanyang kamay. Anyayahan mo sila dali. Huwag kang mag-alala na magalit si Benjamin. Ako na ang bahala sa kanya. Nang makitang nagsalita na si Darius, walang choice si Edwin kundi ang lumabas at imbitahan si Keegan at ang kanyang pamilya. Mr. Lord, sa ganitong paraan, pakiusap. Inakay sila ni Edwin papasok ng bahay. Mr. Lord, please have a seat. Hindi tumayo si Darius, sinenyasan lang niya ang mga ito na maupo, sinalubong sila gamit ang kamay. Nagtimpla muli si Edwin ng sariwang kaldero ng tsaa para sa kanila. Tumango si Keegan, humakbang pasulong, at magalang na binati si Darius, "Hello, Commander Graham." Ikinumpas ni Darius ang kanyang kamay habang nakasandal sa kanyang tungkod, pinalaki ang mga ito. Hindi na ako Commander, tawagin mo na lang akong Old Mr. Graham. Tumawa si Keegan at, nakinig sa sinabi ng matanda, binago niya ang kanyang pagbati at binati muli si Darius. Sumigaw din si Beatrice, "Hello, Old Mr. Graham. Please, umupo ka na." Sumenyas si Darius. Iminuwestro ni Keegan si Beatrice na maupo sa kanilang anak bago siya nagsimulang makipagpalitan ng kasiyahan kay Darius. Umupo si Beatrice sa isang tabi kasama ang kanyang anak, pinagmamasdan ang napakagandang palamuti ng mansyon. Siya ay lubos na nabigla sa karangyan ng lugar. Tumingin siya sa itaas, kung saan tahimik at tahimik ang lahat. Sa totoo lang, hindi niya akalain na maaaring ikasal si Arisa sa isang mayamang pamilya. "Please, umupo ka. I'm a bit tired and need to rest," sabi ni Darius kay Keegan at sa iba pa bago umakyat. "Sige." Tumayo si Keegan, handang tumulong sa matanda. "Hindi na kailangan, kaya ko pang maglakad. May tsaa at merienda kayong lahat." Ang mga kabataang ito ay hindi gigising ng ganito kaga. Kinaway-kaway ng matanda ang kanyang kamay at mag-isa siyang umakyat sa itaas.
Pinaasikaso sila ni Edwin sa mga kasambahay habang abala siya sa sarili niyang mga bagay. Walang ideya si Mary kung sino ang mga bisita sa sala, at sa pangkalahatan ay hindi pa rin siya pupunta doon. Nanatili lang siya sa kusina, nagpapahiram ng kamay. Nang makita si Edwin na bumubulong habang papasok, tinanong niya, "Edwin, sino ang mga taong iyon?" "Nandito silang lahat para lumala ang mga bagay-bagay," reklamo ni Edwin, na inilabas ang kanyang pagkadismaya kay Mary. "Iyan ang pamilya ng alkalde. Kahapon lang binubuli ng anak nila ang mga bata sa school." Kabanata 1476. "No need, just let them be. We are already being generous by allowing them into the living room for tea. That woman is Mrs. Graham's mother, but she abandoned Mrs. Graham a long time ago to get married. Ni Mr. Graham or Mrs. Graham wants to see them, yet they still come to our house." Ipinaliwanag ni Edwin ang kanilang relasyon. Kay Maria, napatingin si Mary sa sala at napansin niya ang palalo at mahirap na kilos ni Beatrice kaya hindi na siya nagtanong pa. Umaasa lang siya na magkakaroon sila ng tikas na umalis ng mag-isa. Si Gavin at ang iba pa ay dapat nababangon kaagad, tama ba? Maya-maya, tumingin si Mary sa sala at bumulong kay Edwin, bakit hindi pa sila umaalis? Napangiti si Edwin, walang kahihiyan ng mga taong ito. Subukan man natin silang itaboy, hindi sila ganoon kadaling aalis. Huwag mo silang alalahanin. Aakyat ako para tingnan kung gising na ang mga bata. Bilasan mo, babantayan ko ang kaldero. Si Mary ay gumagawa ng ilang merienda na gustong-gustong kainin ng mga bata at ni Arisa. Nakuha ko. Gusto ni Edwin na umakyat at tingnan kung nagising na si Benjamin para mabigyan siya ng heads up. Umakyat si Edwin sa ikalawang palapag sa pamamagitan ng pinto sa gilid, huminto muna sa pasukan ng master bedroom. Marahan niyang tinawag, "Mr. Graham." Sandaling nakatayo si Edwin sa pintuan, walang narinig na tugon. Muli siyang nakinig ng mabuti ngunit wala pa rin siyang narinig na paggalaw. Nang mapagtantong hindi pa rin bumangon sina Benjamin at Arisa, tumalikod siya at tinungo ang silid ng mga bata. Nakatayo na ang mga bata at nagbibihis na. "Magandang umaga, mga bata." Pumunta si Edwin para bihisan si Jessie. "Nakatulog ba kayong lahat kagabi? Mr. Whitley, I had a beautiful dream last night where I was eating a big grilled chicken wing." Ginamit pa ni Jessie ang kanyang mga kamay para ipakita kay Edwin kung gaano ito kalaki. Hindi napigilan ni Edwin ang matawa, magiliw na tinatapik ang kanyang ulo. "You're craving grilled wings, di ba? Madjay ihaw ako ng kaunti para sa iyo." "Wow!" Tuwang-tuwa si Jessie at binigyan ng halik sa pisngi si Edwin. "Salamat, Mr. Whitley. Makakakuha din ba ang mga kapatid ko?" "Oo, kukuha silang lahat." Natatawang sagot ni Edwin. Sa nakikitang masaya ang mga bata, hindi niya maiwasang makaramdam din ng sobrang saya. "Mga bata, may mga bisita tayo sa ibaba." Nagmamadaling nagpaalam si Edwin sa kanila habang nag-aayos ng kanilang mga damit. "Sino ito?" tanong ni Gavin na nakatingin kay Edwin. Nakabihis na siya at handa na. Sina Tim, Zachary, Oliver, at Jasper ay napalingon kay Edwin. Napukaw ang kanilang pagkamausisa. "Si Mr. Lord, Mayor. Nasa baba ang pamilya niya. Pumunta daw sila para humingi ng tawad sa iyo." Marahang tinatapik ni Edwin ang kanilang mga ulo habang mahinang magsalita. Sabay-sabay na kumunot ang noo ng mga bata, puno ng sama ng loob ang kanilang mga mukha. Sila ang may lakas ng loob na magpakita dito. "Napakawalan Gia," bulalas ni Zachary. "Siguro kung gising na sila Mommy at Mr. Graham. How could those people come to our house so early in the morning?" Nakakasira talaga ng mood. Nakaupo si Jasper sa gilid ng kama, ibinababayo ang kanyang maliliit na paa habang nag-ungol. "Pumunta lang ako para tawagan ang iyong ama." Mukhang hindi pa rin siya bumangon. Nakangiting sabi ni Edwin, "Bakit hindi muna kayong lahat sa taas sa halip na bumaba? Kung nagugutom kayo, pwede kitang dalhan ng makakain." "No need. Hindi kami natatakot sa kanila." Isinuot ni Oliver ang kanyang salamin, bahagyang kulot ang kanyang mga labi sa isang pinong paraan. "Hintayin natin na magising si Mommy at saka ipaalam sa kanya ang sitwasyon." Mungkahi ni Tim habang nakatingin sa kanila. Ang mga taong iyon ay madaling makasira sa mood ni Mommy. Kailangan nating protektahan ng mabuti si Mommy. Sa sandaling iyon, lumitaw si Benjamin sa pintuan ng silid ng mga bata. "Anong pinag-uusapan niyo? Ready ka na ba? Ihahatid na kita sa school maya-maya." Hindi pa naghuhugas ng mukha si Benjamin. Kagigising lang niya at dumiretso siya para tingnan kung gising na ang mga bata.
Kaya naman medyo magulo ang buhok niya. Handa na tayo. Nakita ni Gavin ang bagong gising na hitsura ng kanyang ama at hinimok siya. Daddy, you should go wash your face. May mga naghihintay sa iyo sa ibaba. Kung hindi mo sila aalagaan kaagad, makikita sila ni Mommy kapag nagising siya, at makakaapekto ito sa kanyang kalooban. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin sa pagkalito habang pinagmamasdan sila, matalim at matalim ang kanyang tingin. Sino ito? Kabanata 1477. Mr. Graham, dumating na si Mr. Lord at ang kanyang pamilya. Nagmamadaling lumapit si Edwin kay Benjamin para ipaalam. Naghihintay sila sa sala. Baka sa mga mata ni Benjamin ang dismaya, ngunit hindi niya pinagsabihan si Edwin. Saglit lang bababa na ako. Sinulyapan siya ni Edwin, lihim na nakahinga ng maluwag. Nang makaalis si Benjamin, pinalibutan ng 6 na bata si Edwin. Mr. Whitley, bakit mo sila pinapasok? Dapat ay iniwasan mo sila at hindi pinayagang pumunta sa bahay namin. Buti na lang Mr. Graham. Hindi lang nagalit si Daddy, sa'yo. Naabutan si Edwin sa pagitan ng pagtawa at pagluha, tinatapik-tapik ang mga bata sa kanilang mga ulo. Sagot niya, ang lolo mo ang humiling na yayain ko sila. Ayaw ko rin silang papasukin. Hindi dapat suwayan ang utos ni Darius, ngunit umupo lang siya sandali bago bumalik sa kanyang silid. Inaaaliw ba sila ni Lolo sa ibaba? Tanong ni Gavin, nakatingin kay Edwin na nakakunot ang noo. Bumalik na sa kanyang silid si Kuya Graham para magpahinga. Natatawang sabi ni Edwin, puntahan muna natin si Lolo. Sa sinabi nito, tumakbo ang 6 na bata upang hanapin ang kanilang lolo. Nakangiting umiling si Edwin, inayos ang kwarto ng mga bata, at inilagay ng maayos ang kanilang mga backpack sa mga kama. Saka lang siya tumalikod at bumaba para maging abala. Nang matapos si Benjamin mag-freshen up at magpalit ng damit ay tumabi siya para bigyan ng halik si Arisa bago lumabas ng kwarto. Naglalaro ang mga bata sa kwarto ni Darius. Lumapit siya at sinabing, bumaba na kayo at mag-almusal. Nasa baba pa yung mga yan. Paalala ni Zachary sa kanya. Huwag mo silang pakialaman. Si Benjamin ay abala sa pag-aayos ng kanyang cuffs. Mayroon siyang ibang mga bagay na dapat asikasuhin at walang oras upang aliwin ang mga taong iyon. Dapat mong pag-usapan ng maayos ang mga bagay-bagay. Ang isang maliit na kompromiso ay magagawa. Pinakamabuting huwag gumawa ng mga bagay na masyadong awkward, payo ni Darius kay Benjamin, habang umiiyak sa isip kung paanong ang kanyang anak ay laging magaspang sa kanyang mga aksyon. Ngayon ko lang nakita ang batang iyon. Siya ay binugbog ng husto, may mga pasa sa buong katawan. Sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper ay nakaramdam ng pagkapahiya ng sabay. Sinabi nila sa kanya, Lolo, kami ang nakatama sa kanya. Lahat sila ay mababaw na pinsala. Tumawa si Darius, pagkatapos ay sinabi sa mga bata, alam ko. Hindi ko kayo sinisisi. Nagtawanan ang mga bata, nagpapalitan ng tingin, at hindi napigil ang tumawa ulit sa isa't isa. Sinulyapan sila ni Benjamin, pagkatapos ay tumalikod na para umalis, at sinabing, paalisin ko sila. Pagkaraan ng ilang hakbang pasulong, muli niyang hinikayat ang mga bata, bumaba na kayo para mag-almusal dali. Oras na ng pasok, at mahuhuli kayo kung hindi kayo magmadali. Si Keegan at Beatrice, na nakaupo sa sala kasama ang kanilang anak, ay medyo nakaramdam ng awkward. Tutal, walang dumating sa pamilya ng host para salubungin sila. Sa tingin mo ba sinasadya nilang hindi bumaba? Bulong ni Beatrice kay Keegan. Pinagalitan siya ni Keegan, huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Wait and see na lang tayo. Walang ibang nagawa si Beatrice kundi ang manahimik, na nakakaramdam ng matinding sama ng loob sa kanyang puso. Natural, hindi rin mukhang kaaya-aya ang kanyang ekspresyon. Nandito kami para humingi ng tawad, hindi para makipag-away. Paalala ni Keegan sa kanya, nakita ang hindi pag-aproba na nakasulat sa buong mukha niya. Bumaba si Benjamin mula sa itaas, ang bawat hakbang ay sinadya at hindi nagmamadali. Ang kanyang matangkad na figure ay nagpakita ng pambihirang pakiramdam ng pagiging maharlika. Pagkakita nito ay mabilis na tumayo si Keegan. Good morning, Mr. Graham. Paumanhin sa abala, katutubo ring tumayo. Si Beatrice, binati si Benjamin, magandang umaga, Mr. Graham. Sinulyapan ni Benjamin ang buong pamilya, malamig ang kanyang gwapong mukha. Mr. Lord, nilinaw ko ang aking sarili sa telepono kahapon. Ano ang nagdala sa iyo dito ng maaga ngayon? Isang awkward na ngiti ang ibinigay ni Keegan. Well,
It's always better to face the apologize. It's my Mikey who was in the wrong. Gising na ba ang mga bata? Gusto niyang humingi ng tawad sa kanila. Hinayla ni Keegan palapit ang anak. Kumakagat pa si Michael ng merienda, mas nakakaawa ang mukha niya ngayon. Bumaba si Benjamin at lumapit sa kanila. Hindi na kailangan. Naresolve na ang mga isyu kahapon. Kung hindi lang alam ng mga tao, baka isipin nila na binyo-bully ka namin para pumunta dito para humingi ng tawad. Mr. Lord, hindi na kailangang gumawa ng malaking bagay dito. Aalis tayo pagkatapos nating humingi ng tawad. Sabi ni Keegan sabay awkward ng ngiti. Kabanata 1478. Nang makita ang mayabang na kilos ni Benjamin, naging malungkot ang ekspresyon ni Beatrice. Gayunpaman, pagkatapos na bigyan ng babala ni Keegan ng ilang beses, hindi siya naglakas loob na pumiglas at maaari lamang pigilan ang kanyang galit sa kaibuturan. Hindi pa ba gising ang mga bata? Tanong ulit ni Keegan, nananatili ang ngiti sa labi para maiwasan ang awkwardness. Sinulyapan sila ni Benjamin at umupo sa sopa, pinakawalan ang kanyang malakas na aura, na ikinatakot nila. Natagpuan ni Keegan at Beatrice ang kanilang sarili sa isang mahirap na sitwasyon, hindi sigurado kung uupo o tatayo. Ang pag-upo ay tila mapangahas dahil hindi sila inanyayahan ni Benjamin na gawin iyon. Gayunpaman, ang pagtayo roon ay nagparamdam sa kanila na parang mga estudyante sa elementarya na tumatanggap ng lecture. Hindi pa sila bumababa. Tumugon si Benjamin pagkaraan ng ilang sandali, malinaw na ipinakita ang kanyang kawalang interes sa maraming pakikipag-usap sa kanila. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay ni Keegan, pagkatapos ay matapang na hinayla si Beatrice para maupo. Napatingin si Beatrice kay Benjamin at nagtanong, natutulog pa ba si Isa? Si Benjamin ay tumingin sa kanya ng malamig, hiwalay na tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng nagyayelong pag-iwas. Dahan-daang tinapik ni Keegan ang kanyang binti, senyales na huminto sa pagsasalita ng walang ingat. Naningkit ang mga mata ni Beatrice nang magulat siya sa kawalan ng respeto ni Benjamin. Kinuha niya ang mga supplement sa gilid at inilagay sa coffee table. Ito ay para kay Isa. Dapat palaging bigyang pansin ng mga kababaihan ang muling pagdaragdag ng kanilang dugo. Sa malamig na tawa, sinabi ni Benjamin, Mrs. Lord, dapat mong bawiin ang mga bagay na ito at gamitin mo ito sa iyong sarili. Nakabili na ako. Bilang nanay niya, inaalagaan ko siya. Paano ko sila aalisin? Kapag naubos na siya, bibilhan ko pa siya. Walang kahihiyang gustong gamitin ni Beatrice ang koneksyon na ito para mapalapit kay Benjamin. Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, hindi ka na maghihintay hanggang ngayon para ipakita ito. Ngayong nandito ako para protektahan siya, hindi mahalaga kung may pakialam man o wala. Maasim na sabi ni Benjamin, hindi nag-iiwan sa kanya ng anumang dignidad. Ang ekspresyon ni Beatrice ay naging tense at hindi komportable. What do you mean I only care about her now? I've always cared about her. She's my daughter. So how could I not? Alam kong sinisisi niya ako, pero nahirapan ako noon. Hindi naman ako humihingi ng tawad sa kanya, pero hindi mo naman ako mapipigilan sa pag-aalaga sa anak ko, di ba? Mrs. Lord, kailangan kong hilingin sa iyo na umalis. Wala kaming pagnanais na makisali sa iyo sa anumang paraan. Tumayo si Benjamin, epektibong ipinakita sa kanya ang pinto. Ang gwapong mukha nito ay nababalot ng walang kapantay na kahigpitan. Sinaway ni Keegan si Beatrice ng isang pangungusap, nandito ba tayo para humingi ng tawad o makipagtalo? Mabilis siyang tumayo at sinabi kay Benjamin, sa totoo lang, may nagawa siyang mali kay Isa, pero normal lang sa kanya ang pag-aalaga kay Isa bilang isang ina. Naiintindihan namin kung hindi mo gustong marinig ito, Mr. Graham. Hindi kami pumunta dito ngayon na may ibang intensyon. Gusto lang naming humingi ng tawad si Mikey sa iyong mga anak. Tutal, dadalo sila sa same school at madalas magkita. Isaalang-alang na lang natin itong isang childish squabble at magpatuloy. Sa sandaling iyon, bumaba sina Gavin, Zachary, Tim, Oliver, Jasper, at Jesse, sa pangunguna ni Darius. Daddy, tara na mag-breakfast na tayo. Kusa namang tumawag ng malakas si Gavin. Nang makita ang mga maliliit na bata na bumababa, tumanggaw si Keegan kay Benjamin at mabilis na inakay sina Beatrice at Michael. Mikey, mag-sorry ka kaagad sa kanila. Simula ngayon, kapag nagkita kayo, dapat maging mabuting magkaibigan kayo. Stop arguing, understand. Nagpout si Michael bilang tugon ngunit tinulak pasulong ni Keegan mula sa likuran. Kaya naman, humakbang siya para humingi ng tawad kay Gavin at sa iba pa. I'm sorry.
Tumingin sa kanya ang 6 na maliliit na bata, walang reaksyon. I'm truly sorry. Bata pa si Mikey at immature. Let me also apologize to all of you. Sabi ni Keegan sabay squat down para kausapin ang mga bata. Oh, sagot ni Jasper, ang paghingi ng tawad ng iyong anak ay tinatanggap, ngunit kung maaari nating maging kaibigan siya ay ang ating desisyon. Naiintindihan ko. Ngumiti si Keegan sa mga maliliit, saka tumayo at sinabi kay Darius, hindi na namin kayo iistorbahin. Pupunta na kami, bakit hindi ka sumama sa amin sa almusal? Tanong ni Darius, no need, kumain na tayo. Oh, Mr. Graham, aalis na kami. Nagpaalam si Keegan sa kanila bago pinaalis si Beatrice. Tumanggaw si Darius, na nagpapahiwatig na nagtatanong lamang siya dahil sa pagiging magalang, hindi dahil sa anumang taos-pusong pagnanais na anyayahan silang sumama sa kanya sa almusal. Kabanata 1479. Pinaalis ni Darius si Edwin sa kanilang mga bisita habang dinadala niya ang mga bata sa dining room para mag-almusal. Palem, at huwag ka nang mag-abala sa susunod na pagkakataon. Ayaw kang makita ng mommy ko. Sigaw ni Zachary patungo sa pinto. Tumigil sandali si Keegan, saka mabilis na umalis kasama si Beatrice. Sinulyapan ni Benjamin ang mga bata at pinaalalahanan sila, bilasan mo at mag-almusal. May late na kayo. Ang mga bata ay nagmamadaling pumunta sa kusina, kasama si Darius na mahigpit na sumusunod sa kanila, paminsan-minsan ay nagpapaalala sa kanila, dahan-dahan. Pagdating sa dining room, lumingon sila at nakitang nawawala si Benjamin. Lahat silang 6 ay mukhang nataranta. Nasaan si Daddy? Laming-galinga si Darius sa paligid, hindi nakita si Benjamin. Huwag mo na siyang pansinin, kain na tayo. Nagtakbuhan pa ang mga bata para yayain si Mary para mag-almusal. Lumabas si Mary kasama ang mga kasambahay, may dalang almusal. Napatingin si Jessie sa pagkain at ngumisi. Nangako si Mr. Whitley na gagawa tayo ng mga inihaw na pakpak. Nagsinungaling siya, hindi niya ginawa. Ang mga inihaw na pakpak ay nasa loob pa rin, kukunin ko sila. Tinapik ni Mary ang ulo ng batang babae. Magsimula kayo sa sinigang na oatmeal. Ang mga bata ay nagpalakpakan sa kanilang mga kamay sa pananabik na nagpalakpakan, oras na para sa inihaw na mga pakpak. Umupo ka agad at magsimula sa sinigang na oatmeal. Si Darius ay nagsilbi sa mga bata ng isang busog. Bawat isa bago hintayin na lumabas si Mary at sumama sa kanila sa almusal. Great Grandon, oras na para kumain ng almusal. Okay, sagot ni Mary bago tumingin sa sala. Di ba nandito lang si Benjamin? Bakit hindi siya nag-almusal? Wala akong ideya kung saan siya nagpunta, ngunit hindi na kailangang hintayin siya. Kain na tayo. Hinikayat siya ni Darius na maupo. Lahat ng 6 na bata ay masunuring umupo at nagsimulang kumain ng kanilang almusal. Tumingin si Tim kay Mary. Great Grandon, nasave mo ba ang alinman sa mga ito para kay Mommy? Nag-ipon ako para sa kanya. Nagtabi pa ako ng 2 pakpak ng manok para sa kanya. Nakangiting sabi ni Mary. Naghain siya ng isa sa bawat bata at gayon din kay Darius bago umupo para samahan sila sa almusal. May 2 si Mommy. Ang mga mata ng batang babae ay lumukat sa pagtawa, puno ng saya. Tumingin si Jasper sa kanya at sinabing, nasa tiyan ni Mommy ang mga kapatid natin, kaya kailangan niyang kumain ng marami. Dapat 5, napangiti si Oliver. Kung kumain ng ganoon karami si Mommy, wala na siyang puwang para sa kahit ano. Mabilis ang metabolism ni Mommy, madali niyang kainin ang 10 ng kahit anong gusto niya. Biro ni Zachary habang kumadyut sa pakpak ng manok. Sumigaw si Tim, maaaring laging mag-ipon si Mommy ng ilan kung hindi niya maubos ang mga ito. Pagkatapos ay maaari niyang kainin ang mga ito kapag siya ay nagugutom muli. Hindi pa bumangon si Mommy. Sabay na yata siya mag-breakfast at lunch. Napatingin si Gavin sa kanyang mga nakababatang kapatid na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nang makitang bumalik si Edwin, kumaway siya at tumawag, Mr. Whitley, mag-almusal ka na agad. Malapit na tayong matapos sa chicken wings na ginawa mo. Tumingin si Darius at hinimok si Edwin, halika na at mag-almusal. Nasaan si Mr. Graham? Nagmamadaling lumapit si Edwin, at nang hindi niya makita si Benjamin, nagtanong siya. Siguro umakyat na siya, kumain na lang tayo at huwag mo siyang alalahanin. Sinenyasan siya ni Darius na maupo. Tanong ni Edwin sa mga kasambahay at kinumpirma na may natira pang bahagi para kay Arisa bago siya nagsimulang kumain. Umalis na sila, at mukhang hindi sila masyadong masaya. Nagsumbong si Edwin kay Darius.
Hindi nakakagulat na nagalit sila. Gayunpaman, dinala nila ito sa kanilang sarili. Tumanggaw si Darius. Ang kanyang anak na lalaki ay ginawa ang mga bagay na ganap na malinaw, ngunit sila ay pumunta pa rin dito. Hindi ba't nagdudulot lang iyon ng gulo? Pagtuunan ng pansin ng media sa mga susunod na araw. Utos ni Darius kay Edwin. Tumanggaw si Edwin. Samantala, kasalukuyang nasa kwarto ang taong naging sentro ng atensyon. Nanatili si Benjamin sa tabi ng kama, pinapanood si Arisa na natutulog hanggang sa oras na para umalis. Pagkatapos ay marahan niyang isinilid sa sulok ng kumot bago ihatid ang mga bata sa paaralan. Sa likod na upuan, ang mga bata ay humahadjadjak at nagtatawanan sa isang bagay, kahit na hindi malinaw kung ano ito. Anong tinitingin-tingin niyo? Napatingin si Benjamin sa rearview mirror at saka nagtanong sa mga bata. Mabilis na umupo ng tuwid ang 6 na bata, sabay-sabay na bumubulales, wala kaming tinitingnan. Naiwang tulala si Benjamin. Kabanata 1480. Tanong ni Benjamin sa mga bata habang naghihintay sila sa intersection, anong ginagawa niyo sa mansyon ni Regan kagabi? Ang 6 na maliliit ay nagulat, hindi inaasahan na matuklasan sila ni Benjamin. Paano mo nalaman? Curious na tanong ni Zachary na nakatingin kay Benjamin. Sinulyapan ni Benjamin ang maliit na nasa rearview mirror, bahagyang pumulupot ang manipis nitong labi. Mga GPS tracker. Tinampol ni Zachary ang noo niya, inis. Nakalimutan kong i-block iyon. Mula nang sila ay kinidnap, ang kanilang ama ay naglagay sa kanila ng mga hindi matukoy na tracker. Bahagyang tumawa si Benjamin. At huwag mong kakalimutan ang mga bodyguard mo. We managed to ditch our bodyguards yesterday. Natigilan si Oliver, saka nagtatakang tumingin kay Benjamin. May mga bodyguards na sumusunod sa atin. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, nagulat sa kung gaano kabilis dumating si Oliver sa conclusion na iyon. Gayunpaman, hindi madaling ibunyag ng sikretong bodyguard ang kanyang sarili. Anong ginawa niyong lahat doon? Pinindot ni Benjamin, na nagbabalak na ihatid ang impormasyon kay Arisa mamaya. Nagkatinginan ang maliliit na bata bago sinabi ni Jessie kay Benjamin, pumunta lang si Gavin at ang iba para turuan sila ng leksyon, wala silang ginawa. Tumingin si Benjamin kay Gavin, na nagpout at nagtapat ng totoo, hindi ba sila gaaman sa pera? Nagdulot lang kami ng kaunting kaguluhan para turuan sila ng leksyon para hindi na nila maabala si Mommy. Hindi ka ba natatakot na madali ka nilang pagdudahan? Tanong ni Benjamin nang makitang nag-green ang ilaw at pinaandar ang sasakyan patungo sa paaralan. No way, mga bata lang kami. Paano kaya nila kami pinaghihinalaan? Kahit na pinaghihinalaan nila ang pamilya namin, iisipin ka nila. Pero kahit ganoon, wala silang lakas ng loob. Si Gavin ay nagpakita na medyo nakasimangot sa kanilang ginawa, hindi man lang nag-aalala na baka pagdudahan sila ni Regan. Isang kibot ang sumabit sa sulok ng bibig ni Benjamin. Dapat ko bang pasalamatan sila sa pagiging mabuting anak? Pumunta si Gavin at ang iba pa para turuan ng leksyon ng mga masasamang tao. At saka, ang mga bagay doon technically kay Mommy, kaya hindi talaga nila sinisira ang mga karumal-dumal na bagay ng mga tao, ginugulo nila ang mga bagay ni Mommy. Mr. Graham, mangyaring huwag parusahan si Gavin at ang iba pa. Sa takot na baka parusahan sila ni Benjamin, agad na sinubukan ni Jessie na magdahilan para sa kanyang mga kapatid. Nasali ka rin ba? Tinukso ni Benjamin ang kanyang anak. Napakurap-kurap ang dalaga, kaliwat kanan ang tingin sa kanyang mga kapatid, pagkatapos ay ipinagtanggol ang sarili, nasa bahay ako buong gabi kahapon. Wala akong kasali, Mr. Graham, you shouldn't falsely accuse me. Naglaro ang magaan ng ngiti sa labi ni Benjamin nang marinig iyon. Pagdating sa paaralan, bumaba siya ng kotse at binuksan ang pinto sa likod, pinapanood ang paglabas ng mga maliliit. Sure, I cannot punish you guys. Kahit Mommy mo hindi ka paparusahan. Sina Gavin, Tim, Oliver, Zachary, Jessie, at Jasper ay nagangat ng ulo kay Duke sa kanya, nakatutubo pakiramdam na mayroon pa siyang sasabihin. Mr. Graham, hindi ka patapos magsalita ha. Napakurap si Jessie at nagtanong. Sa bahagyang pagkurba ng kanyang mga labi, binuhat ni Benjamin ang batang babae palabas ng kotse, pagkatapos ay kinuha ang kanyang backpack at ipinatong ito sa kanyang mga balikat. Tama na, tumanggaw si Benjamin. Anong gusto mong sabihin? Hindi napigilan ni Jasper na magtanong pa. Tawagin mo na lang akong daddy. At hindi kita paparusahan. Inilatag ni Benjamin ang kondisyong ito sa maliliit na bata.
Hindi niya talaga nilayo na parusahan sila, kaya lang, nang ilabas ito ng maliit na batang babae, nakita niya ang isang pagkakataon upang makakuha ng isang bagay mula sa kanila. Nagkatinginan ang mga bata. Hindi masyadong mahirap gawin iyon, ngunit hindi rin sila mabilis na sumang-ayon. Sigurado ka bang hindi rin tayo paparusahan ni Mommy? Napakurap si Jessie, sa pag-aakalang ito ay isang magandang deal. Ang kailangan lang niyang gawin ay tawagin siyang, Daddy, at walang mapaparusahan. Sigurado ako, seryosong sagot ni Benjamin. Ngumiti sa kanya si Jessie, malambot at matamis ang boses habang tinatawag siya, Daddy. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin, halo-halong pagtataka at tuwa ang bumungad sa kanila. Oo, masayang tugon niya, magiliw na tinatapik ang ulo ng batang babae. Pagkatapos, binaling niya ang tingin sa 5 pa. Tinawagan ka na ni Jessie na Daddy, what more do you want? You better keep your word. Walang awa na winasak ni Gavin ang pantasya ng kanyang ama.